Ikatlong istasyon ng krus. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasamba ka namin, O Kristo, at pinupuri. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na krus ay sinagip mo ang mundo. Ialay natin ang ikatlong istasyon ng krus para sa mga mag-anak na binabagabag ng kawalan ng pagmamahalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang pagpapalaya ng isang bilanggo, sino ang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magkatipon ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang magkakagulo pa ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya. At pinalaya niya si Barabas, ngunit pinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ano ang dahilan? Alibentahan po kami sa 10 oras na gabi kay Pas. Hindi pa pwedeng ipagpabukas na lamang ang pagpupulong na ito na sa Tetris. Pinatawag ko kayo, Jose at Nicodemus, 10 ng mga skriba at matatanda, dahil sa hindi maaaring ipagpabukas sa dahilan. Alam niyo ba? Nadakip na ang isang kami maasok sa Jesus. May isang nubes na isang karpintero sa Nazaret. At kailangan na natin siyang may ligpit upang hindi na lumalapang ating mga problema. May problema ba tayo? Anong problema? Inaboy niya ang mga mangangaral ko sa templo. At tinawag niya ako, "Magnanakaw!" Dapat niya kung saan sa pumimasok sa nito. Nasira ang iyong negosyo. Tila ba'y nagsasabi lamang ng totoong propetang yon? Ang templo ng Diyos ay bahay tasalan, hindi bahay kalakalan. Ang templo ay bahay ng mabubuting pastor, hindi bugat ng galing langaan. Babunying, Anas. Ayon sa ating batas, ang kapulang ito ay nag-aatol sa liwanag ng araw, hindi sa kadiliman ng gabi. Ako, ang punong saserdote. Ang batas ng bayan ay dapat maglingkod sa bayan. Ako ang magsasabi kung mali o tama ang ating gagawin. Pinapaligid mo ba ang propetang ito, Nicodemus? Narinig mo ba ang sinisigaw ng taong bayan? Mabuhay! Mabuhay lang ni David! Ihirangin!
ng taong bayan ng taong ito. Bilang hari ng Israel, hindi ito magugustuhan ng mga Romano at lalong magdurusa ang ating bayan. Alalahanin ninyo, mas makabubuting iisang tao na lamang ang magdusa kaysa sa buong bayan ay mapariwara. Hayo! At iharapin sa konseo ang propetang hulaan. Saan? Kayo! Kayo! Mga mamamayan, narito sa harap ninyo si Jesus sa taga-Nazaret. Siya ay isang karpintero, paminsan-minsan manggagamot, mangilot at iba pa. Sabi nila, isa ka ng propeta. Paano ka naging propeta? Nakapag-aral ka ba? Maestro ka raw. Sabihin mo nga sa amin, ano ba ang makikituro mo? Bastos! Walang ganam! Sagutin mo ng maayos ang punong saserdote! Sino? Sino ang makakapagpatunay na ang sahod ay sangwan at dapat parusahan? Sino? Ako'y humihingi ng amo sa bukal sa Bethesda. Nagdala sa akin doon ay nagsabi na gagaling ako sa aking karamdaman. Pag nakita akong kinagalaw ng mga anghel ang tubig sa bukal at maligo ako roon. Dumating ang taong isinasaktan ninyo. Tinanong niya ako, gusto mo bang makalakad muli? Sinagot ko siya, ako ay 38 taon ng lumpo. Nakita ko man na gumalaw ang tubig. Wala rin tutulong sa akin upang makalusok doon. Maraming nauuna at nabibigyan ng himala kaysa sa akin. Sinabi niya, tumayo ka. Taputin mo ang iyong banig at lumakad ka na. At ano ang masama sa ginawa ng taong ito? Dahil araw ng Sabat, pinapagalingan niya ang may sakit. May pit na ipinagbabawal sa ating batas ang paggawa ng anumang bagay sa araw ng Panginoon. Mababaw! Mababaw na dahilan para saan siya na mabigat. Mas malaking kasalanan ang pagkakitaan mo ang araw ng Panginoon. Nagawin mo, bahay ka nakalan ng templo. Ako po! Ang pangalan ko ay Celedonio. Ako ay pinanganak na bulag. Kamakailan lamang ako'y namamalimos malapit sa bukal ng Siloam. Nilapitan ako ni Jesus at nilagyan ng putik ang aking mga mata. Aniya, maghilamos ka sa bukal ng Siloam. Naghilamos ako at nakakita ako ng liwanag. Ang sabi nila, pinagaling ako ng anak ni David. Anak ni David! Hoy! Di ba ang pangalan ng umuwi sa Gisip? Isang pagkiterong na ginasalit. Di ba hanggang pinagpanghalin mga kulyo? Habang ako ay nasa mundo, ako ay liwanag na sa lubog. Sinabi niya, habang nasa templo sa Sayo, gigibahin ko ang templo at itatayo ko muli sa loob ng 3 araw. Kaya matapunta ng pinugod upang matayong ba ng templo. Tapos itatayo nila ng 3 araw. Ano ang akala ng taong ito? Anak ng Diyos? Tama na! Nakarating na sa akin pandinig na ang tao na nagsabi, siya ang anak ng Diyos. Sagutin mo ako, Jesus sa taga-Nazaret. Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ikaw na ang nagsabi nito. Ngayon ay makikita mo ang anak ng tao na nagluluklok sa kanan ng Diyos at pinanaog mula sa langit. Ah! Sa malaking kalabas na kanan!
na natin kailangan pa ng mga saksi magpapatunay. Dahil sa mismong namin na nanggaling, ang isang malaking kalapastanganan. Sa manliliwanag, dadali na siya kay Pilato. Hoy, Propeta! Wala mo nga! Sumama sa'yo! Sige nga! Tunay ka magaling na Propeta! Walaan mo! Sino pumalo sa'yo? Pedro! Pakala! Nagbabantay lamang ako dito. Teka muna! Ba isang sa sisipulo ni Jesus? Saan ka Galileo? Galileo! Baka nagkakamali kayo na akala, Ginoo. Hindi ko kilala si Jesus. Niloko mo ba ako? Hindi ako maaari magkamali. Ikaw ay sa mga kasama sa atin. Tuwing pasantay ka na kasama ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kilala si Jesus. Baka sa dilim ng gabi ba nakita ninyo? Hindi ko kilala si Jesus. Buwan ko. Anong napagsabit ko? Ako, sandigan mo ba to? Ngayon ay pumapang putik eh. Ikaw na nga nagsasabi na bago tumilaw ka manok sa gabi ito, ay tatawarin kitang itatatuwa. Patawarin mo ko sa akin kanina. Pedro! Kaya! Ang dami yung mga 30 taon lang nakakalipas. May isang bagong pinatilyo at 3 araw na nakikipagtalakayan sa mga pari at pantas ng templo. Lahat kami namangga sa kanyang mga sagot at paliwanag. Nang dumating ang mga magulang niya, uwi ka niya. Bakit di niyo hinahanap? Di ba't balang araw ako'y papatungo sa ama? Ang konsehong pulang ito, nagbubukas ng pintuan kapag sa kanyang bahay.